Good day guys, eto meron na naman akong panibagong i-share sa inyo. Nissan Almera, ayan namamatay daw yung kanyang makina at namamalya bago siya mamatay. Ayan. So ilang beses niya nang na-encounter to kaya natatakot niya na siyang ibiyahe dahil nga namamatay yung makina. And then ganito yung ginawa natin. So dahil kapag ang makina nyo ay namamatay, maraming posibilidad na pwedeng panggalingan kapag ang engine nyo ay namamatay sa takbo o kaya sa minor. Ayan. So, unang-una nating i-check dyan yung spark plug. Ayan. Yung spark plug ng Nissan Almera ay nasa ilalim ng intake manifold. So, yan po yung spark plug. So, kung makikita nyo, yung spark plug na hinawakan ko ay uh, hindi naman siya nagkakarbon o kung makikita nyo, yung spark plug ay maganda yung sunog. Ayan o, brownish siya. Ibig sabihin, maganda yung combustion niya. Pero, meron siyang issue na namamatay. So, chinek natin yung spark plug, okay naman. Chinek natin yung ignition coil, okay din. Ayan. Ninumbering natin siya para ma-check natin isa-isa. Ayan, yung ignition coil. Ayan. So, sa mga ganitong model, 2017, ayan. Tapos, ang natakbo lang nasa 50 plus, wala pa yan, hindi pa masisira ang inyong ignition coil. So, ito naman, chinek din natin yung oxygen sensor. Kung makikita nyo, yung oxygen sensor natin, yung isa nagkakarbon, ayan. And then, yung isa, puting-puti. Ayan, namumuti siya. Ayan. So, actual checking tayo sa mga parts, lalo sa mga electronics. Yan. Tulad nitong oxygen sensor, kapag ang oxygen sensor na ito na makikita nyo ganyan ng kulay namumuti, ibig sabihin ay may problema po yan. Parang yung ano nyo, yung inyong oxygen sensor ay sunog na. Kumbaga, hindi na siya makapag-function ng maayos. Yan. Pag naman ang oxygen sensor nyo ay nagkakarbon, so may posibilidad na yung mixture ng inyong air and fuel ay hindi tama o hindi balance, kaya nagkakaroon ng carbon doon sa oxygen sensor. At the same time, magkakarbon din yung spark plug. So dito sa case ni ma'am, yun, may, yung isa lang ang nagkarbon, pero nagkaroon ng carbon deposit, pero itong isang oxygen sensor para siyang namumuti. So yan yung indication na sira o nagma-malfunction na ang isang oxygen sensor. Take note guys, ito ay walang check engine at walang kapag naka-neutral, pasado naman sa reading yung binibigay ng oxygen sensor. So, by actual checking guys, ito nirekomenda natin na palitan yung oxygen sensor, yung bank 1 saka bank 2. Ayan. Dalawa po yan. Meron sa upper stream saka meron sa downstream. So, bali dalawa po yung need nyong palitan dyan. Ayan. Yan po yung itsura ng oxygen sensor ng Nissan Almera. Yung isang oxygen sensor po ay nagmumuti-muti na, and then yung isa naman nagkakarbon, kaya dalawa na po yung ating papalitan. Yan po yung part number. And then after natin dun sa oxygen sensor, yan, chinek natin ngayon yung fuel pump. So, para ma-make sure lang natin na dun sa gasolina ba ay nagkakaroon ng air pressure drop or biglang nagsha-shut off yung ating fuel pump. So, upon checking dun sa mismong filter and then sa mga hose niya, wala naman tayong kakaiba na nakita na nag-loose o kaya sirang o-ring dun sa mismong filter. Yan, may o-ring po kasi yan. Na once na maputol yun, mag-hard starting, yan, pwede mag-cause ng engine stalling o yung namamatay. And then, yan, pinaandar natin. Pagkatapos natin may kabit yung fuel pump, sinalpakan natin siya ng pressure gauge. Yan, pasok na pasok sa reading yung pressure gauge. Based dun sa actual checking natin, yan, walang problema dun sa fuel pump.
So consistent yung bomba ng fuel pump, and then walang pressure drop na nangyayari ah, na sa loob ng fuel line o kaya sa fuel system. So goods tayo sa fuel system. So kapag kayo ay mag-check ng mga hard starting o kaya engine stalling o namamatay ang makina, isa yan sa dapat nyo rin ma-check, yung fuel pressure, yung operation ng fuel system kung goods. Kapag goods, ayan, isolate nyo na yung fuel system. Doon na kayo mag-focus sa mga sensor or sa hangin o kaya doon sa ignition. Tatlong element lang naman po ang kailangan ng isang gasoline engine para umandar siya: gas, air, and ignition, o yung kuryente, spark. Yan. So dito guys ay after nating ma-check lahat, maikabit na yung fuel pump, and then maikabit yung oxygen sensor at yung spark plug pag check, ignition coil, and then yung ibang sensor din, yung mga wiring. Yan. Nag-conduct tayo ng scanning. Sa scanning guys, dito makikita yung parameters ng mga sensor tulad nung pinalitan nating oxygen sensor. So yun nga, tulad na sinabi ko sa inyo, ito ang sensor nito ay pasado naman nung unang pag-check ko. Kaya hindi mo pagdududahan na mayroong sira yung oxygen sensor niya. Pero upon checking doon sa oxygen sensor ay talagang subject for replacement na siya. Kaya yun ang pinalitan natin. Ang oxygen sensor po ay nagkakahalaga po yan ng mga 13,000 more or less kapag po original sa Nissan Almera. Kaya may kabigatan po sa bulsa yan kapag po kayo ay nagpalit. Ayan. Ito, in-scan natin. Kung makikita nyo yung graph na rich and lean, tapos yun sa live data monitoring, normal yung binabatong reading. Ayan. Normal yung nakikita nating live data monitor. Ayan. Okay na okay ang andar. Kapag meron siyang aircon, may load, normal ang reading sa scanner. Ayan. Nakabukas dyan ang aircon at yung mga ilaw. So normal naman yung reading. Ayan. After namin mapalitan yung oxygen sensor, tapos spark plug check. So dito guys ay road test na kami. Natapos na natin gawin. Ayan. Observe namin dito, ayan, hindi na po siya namamatay at kahit matraffic ay normal ang andar niya. Kaya yun ang naging problema po sa unit dito neto ni ma'am ay yung kanyang oxygen sensor. Ito na po yung feedback sa atin ni ma'am after natin ma-follow up. Ayan. So maraming salamat ma'am sa tiwala po. Ayan, si ma'am ay galing pa ng Taguig. Ayan, para lang magpagawa sa atin ng kanyang Nissan Almera. Maraming salamat po ma'am sa tiwala. Ride safe po.